Mismong mga nag-rescue ang kinailangang sagipin sa Marikina matapos tumaob ang kanilang bangka. Sa ngayon, pahirapan pa rin sa paglilinis sa naiwang putik ang mga residente. Nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Atom, kagabi umabot ng 20 meters ang water level dito sa Marikina River. Sa ngayon ay nasa slightly below 15 meters siya. Mataas pa rin yan. Pero dahil umatras na yung tubig baha, may mga residente na nagsimula ng maglinis ng kanilang mga bahay. Rescue! Rescue! Sa kasagsagan ng bagyo kagabi, muntik mauwi rin sa trahedya ang mismong rescue mission sa Marikina. Sa lakas ng agos ng tubig sa binahang kalsada sa boundary ng Barangay Santo Niño at Malanday, tumaob ang rescue boat sa kayang 8 rescuer at 6 sa nirescue nila. Palabas na po kami doon sa Eskinita. Nahirapan po kami kasi biglang lumakas nga po yung current ng tubig. Bumangga kami sa poste. Then eventually, pumasok na yung tubig, then tumaob na kami. Kaya ang mga nirescue nila kinailangang i-rescue uli kahit peligroso na. Hinabol kagad namin nung inagos kami. Yun po yung unang kinuha namin. Inuna pa rin po namin yung safety nung ni-rescue natin. Kinilala sila at pinasalamatan ng City Hall kanina. Ilang buwan din ang ginugugol natin sa mga training para magawa nila ito. Yung interoperability ng bawat grupo ay napakahalaga. Sa gitna ng matinding pagbaha, nilikas maging ang isang sanggol na may sakit sa puso at nangangailangan ng ventilator. Nakakonfine na ang sanggol sa Amang Rodriguez Hospital. Marami naman sa mga binaha ang nagsimula ng mag-imis ng kanilang mga bahay. Walang kain at wala ring tulog pero tuloy ang paglinis ni Melda sa binahang tahanan. Sa totoo lang daw, mas madaling lumikas kaysa ibalik sa normal ang buhay. Sobrang hirap. Yung paghuhugas namin ng mga gamit, pagkain, paglalaba, mas madali yung pag-akyat, paglikas. Yung pagbabalik, ilang araw, 1 linggo, 2 linggo. Yung paglikas namin sa taas, oras lang yung ginawa namin. Habang hindi natatapos ang paglilinis, wala ring kita. Arawan ang sweldo ng anak na hindi pa makapasok sa trabaho, habang si Melda naman hindi pa makabalik sa pananahi na ikinabubuhay niya. Nananahi ako, walang kuryente. Tapos mabaha pa yung makina. Ang kapitbahay naman niyang si Dayan, tambak ang labahan at maruming gamit sa labas ng bahay. Dahil sabay-sabay ang paggamit ng tubig, humina na rin ang water pressure. Si Julie naman, kahit dustpan lang ang gamit, hindi tumitigil ang paglimas ng tubig sa loob ng kanilang bahay. Kailangan wala kaming tutuluyan. Tulad ng manalasa ang Super Typhoon Ondoy noong 2009 at Typhoon Ulysses noong 2020, binalot uli ng putik ang Provident Village sa Marikina. Di lang mga bahay, kundi pati mga negosyo. Pero sa Barangay Tumana, dinumog ang tindahan ni Omar dahil binibenta na ng 50% off ang mga nabahang grocery items. Logi pa rin po, ma'am. At least meron may something. Kahit maliit lang babalik, okay lang yan po. Buong araw ang paghakot ng City Hall sa naipong basura para iwas sakit. Habang hindi pa tuluyang nalilinis ang kanilang mga bahay, marami pa ring sumisilong sa mga evacuation center na sinimulan ng bigyan ng ayuda ng DSWD. Mahalaga ang tulong mula sa national government at mga pribadong individual, lalo't kapos ang pondo ng lokal na pamahalaan. Talagang kapos dahil ang quick response ng Marikina ay less than 30 million lamang. At ito gagamitin para sa gamot, sa pagkain at sa rehabilitation. Kaya nga nakipag-ugnayan ang LGU ng Marikina sa national. So may mga lugar pa rin dito sa Marikina na wala pa rin kuryente. Ang sabi ng Meralco, hindi rin kasi basta-basta ang pagbalik ng supply. Kailangan pa rin kasi na i-check ng mga customers nila o ng mga residente yung mga nabahang electrical wires para iwas aksidente. Atom? Maraming salamat, Maki Pulido.